Ang lugar ay isang warehouse. Madaming pulis ang sumugod doon. Di sila pinayagang makapasok sa loob. Naghintay lang sila sa labas. Nag-aalala sila at nananalangin na sana naroon pa ang lolo niya. Tumunog ang phone ni John, unregistered number. Hello? Nag-aalang ang sagot ng daddy niya. Well, akala niyo ba mahuli niyo kami dyan? Nagkakamali kayo. Napatago sila nang biglang sumabog ang isang gilid ng warehouse. Nagtakbuhan palabas sa mga pumasok sa loob. Platoon, may naiwan ba? Tanong ng leader ng mga to. Sino Morales, sir, wala pa. Sagot ng isa. May namatay ba? Buti nga sa inyo. Parang papatayin ko na lang matandang to. Nakakawala kayo ng gana. Sagot ni Audrey sa kabilang linya. Please, wag. Pigil ng kanyang daddy. Sila naman ang mommy niya nasa sa gilid lang at nakikinig. Parang wala na siyang lakas para makipagtalo pa. Makabwisit kasi kayo no? Asa na yung pera? Naatos na namin. Nangangatal na ang boses ni John. Nasaan ang daddy? Ano? Akala nyo maipapahuli nyo ako? Sir, sina Morales at Andal sugatan. Tumawag kayo ng medic. Sigaw ng isang pulis. Nagtulungan ang mga naroon para madala na mabilis palabas ng warehouse ang mga sugatan. Sayang, wala yatang namatay. Magsumbong pa kayo na magsumbong kung hindi. Aray! Wag! Pakinig nilang iyak ng lolo niya sa kabilang linya. Huwag mong saktan ng lolo ko. Inago niya ang cellphone sa daddy niya. Please, Audrey, maawa ka sa kanya. May sakit siya at matanda na. Awa? Naawa ka ba sa akin nung iwan mo ko? Naawa ka ba sa akin ipagpalit mo ko ha? Diba hindi naman? Galit nitong angil sa kanya. Papatayin ko na tong matandang to kapag naasar talaga ako sa inyo. Pinatay na naman ng babae ang tawag. Nanlambot sila sa narinig. Baka hindi nito pinapakain ng lolo niya. Di na nila alam ang gagawin, lalo na siya. Di niya alam saan hahanapin ang asawa. Masyado nang lumalaki ang gulo. Nababalita na to sa media. Kailangan hindi to kumalat sa media, daddy. Nakakatunog sina Audrey sa nangyayari. Isa pa yon sa dahilan kahit nasusubaybayan nila tayo. Sabi niya sa ama. Sir, negative po dito. Umuwi po tayo sa inyo at baka tumawag ulit na ng mga kidnappers. Mahirap na pong may makaligtaan tayong tawag mula sa kanila. Men, let's go. Nirisa nila ang lugar na iyon. Bigo sila. Laglag ang kanilang balikat. Anak, kamusta na si Dahlia? Anong balita? Tanong ni Alma sa kanya. Umiyak siya. Parang di niya nakayang bigat na dinadala. Gusto nang bumigay ng puso niya, ngunit paano? Paano lalaban ng mga taong mahal niya kung siya mismo ay sumusuko na? Malalagpasan natin to, anak. Hinagod ng kanyang ina ang kanyang likod. May awa ang Diyos, makikita rin natin sila. Magtiwala lang tayo. Mommy, hindi ko kaya mawala sila, lalo ng asawa ko. Siya ang buhay ko, marami kaming pangarap. Sagot niya rito sa pagitan ng paghikbi. Walang nagawa ang kanyang ina kundi panoorin ang kanyang pagtangis. Awang-awa ito sa kanya. Minulat niya ang kanyang mga mata. Wala na siya sa sasakyan. Nasa kwarto siya. Bigla siyang tumayo at napansin. Iba na ang suot niyang damit. Pati panloob niya iba. Bigla siyang nagpanik at naalala ang pambababoy ng lalaking yon sa kanya. Tumayo siya para puntahan ang pinto. Doon lang niya napansin ang kadena sa kanyang paa. Sumilip siya sa bintana, madilim na, mataas ang pader. Napaluha siya sa isipin yon. Marahil ay hinahanap na siya ng asawa niya. Ngayon, binababoy pa siya ng lalaking to. Nagmamadali siyang bumalik sa kama nang marinig ang mga yabag na nanggagaling sa labas. Palakas yon ang palakas. Nakita pa niyang anino ng siwang ng pintuan. Bumukas yon at niluwa ang lalaking nakangiti. May dalang tray. Binato niya to ng unan. Hayop ka? Pinagkatiwalaan kita, ganito lang gagawin mo sa akin? Iyak siya ng iyak. Bale wala naman to sa lalaki. Ngumiti pa rin to sa kanya. Kumain ka na. Mahaba-haba ang biyahe kanina. Nilapag nito sa lamesa ang dalang pagkain. Pakawalan mo ako. Shh, huwag kang maingay. Chill ka lang. Hayop ka. Inawi niyang pagkain nasa tray. Tumalsik lahat ng laman noon. Bigla siyang niyakap ng lalaki. Please, Dahlia, please, huwag kang magalit. Nagawa ko lang to dahil sa labis sa pagmamahal ko sa'yo. Sabi nito sa kanya, habang patuloy siya sa pagwala. Bakit, Richmond? Bakit? Umiiyak niyang sabi. Walang hiya ka? Please, kahit din naman kitang paligayahin kaya ng ginagawa sa'yo ni Harvey. Kaya ko pang higitin yun, mayaman din ako. Sana ako na lang. Nakakuha siya ng belot, sinipa ang lalaki ng ubod lakas, na ikinabalandra nito sa sahig. Halata ang sakit sa mukha ng lalaki.
Hindi kita mamahalin kailanman, sigaw niya rito. Bumangon ang lalaki at pinulot ang mga pagkain at plato na kumalat sa sahig. Hinubad ang suot na damit, saka ginawang basahan pamunas. Walang lingon-likod, iniwan siya ng lalaki. Sobrang sama ng kanyang loob. Gusto na lang niyang mamatay. Namumula na ang kanyang paa dahil sa kadenang nakaikot doon. Di niya abot ang pinto pero ang kadena niya nakasabit sa isang tubo papunta sa banyo. May mga yabag na naman papalapit sa kwarto. Mukhang di lang yon iisa, madami. Pagbukas ng pinto, mukha ni Audrey nakangising pumasok, kasama si Lolo Harry. Naiyak siya dahil sa kalunos-lunos na itsura na matanda. Puro pasa ito at madungis ang suot. Lolo! Niyakap niya ang matanda. Hayop ka? Susugurin sana niya si Dahlia ngunit hinarang siya ng mga kasama nito. Anong ginawa mo kay Lolo? Ganito. Sinampal siya nito kaliwa at kanan. Ganyan ang ginawa ko sa kanya. Ito pala yung Dahlia na sinasabi mo, anak. Aba, maganda naman pala. Takam na takam ang ama niya kay Dahlia. Nahintakutan siya dito. Huwag muna ngayon. Kapag nagsawa si Richmond dyan at ipapapatay na yan, sa kanya na diskartehan. Nakahalokip-kip na sabi ni Audrey. Itong gamit na matandang yan, liguan mo, ang panghi. Saka sila iniwan ng mga to. Lolo, okay lang po kayo? Tanong niya. Tulala ang matanda. Tara na sa banyo, lilinisan ko kayo. Hindi na siya nahiyang hubaran ng matanda at liguan. May sabon doon at toothbrush, iba na rin ang amoy nito. Namayat na agad. Halatang nahirapan sa loob lang ng ilang araw. Matapos itong maligon at mabihisan, dumating ulit si Richmond, may dalang pagkain. Nirapag nito yon sa gilid ng lamesa. Inakay niya si Lolo Harry para makaupo sa gilid. Kakain ako, sabi nito. Opo Lolo, pakakainin ko kayo. Umiiyak niyang sabi dito. Bakit ka umiiyak? Tanong na matanda sa kanya. Masaya kasi ako na nagkita ulit tayo. Kumuha siya ng ulam at inilagay sa kanin. Open niyo na ang bibig ninyo. Nalaman kong kinidnap siya ni Audrey nung araw na mawala siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil mahalaga si Audrey sa akin. Mahalagang pinagsamahan namin ni Adrian. Niligtas niya ako nung minsang nasa bingit na ako ng kamatayan. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na habang buhay, tutulungan ko sila lalo na ang pamilya niya. Kahit mali na, kahit ang kapalit nun ay ikaw, kahit makulong ka, naiiyak niyang sagot dito. Oo, kahit pa makulong ako. At kung di ko gagawin to, baka pinatay na nila si Lolo Harry? Sagot ng lalaki. Mahuhuni na sana sila. Ako ang nagturo ng mga hidden camera sa bahay ninyo. Pero sabi niya kapag nahuli sila, papatayin niya si Lolo. Nakita ko rin ang kalunos-lunos na kalagayan niya. Kaya, kinuha kita, Dahlia. Nagkataon lang na mahal din kita. Iningi ko yun ng tawad sa iyo habang buhay. Hindi ako ganon masamang tao. Ang kayamanin ni Audrey na ibinenta, ipinangalan mo sa iyong share ko. Hindi yan alam ng asawa ko. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, handa akong gawin ang lahat. Magsama-sama man kami sa impyerno. Anong ibig mong sabihin? Nagulantang siya sa sinabi nito. Puputulin ko ang kawalanghiyaan nila para sa iyo. Bumalibag ang pinto na malakas. Hindi pa ba tapos kumain na matandang yan? Tanong ni Audrey. Kukanin na yan. Sandali Audrey. Awat niya. Kumakain pa siya. Ako na magbabalik sa kanya mamaya, Audrey. Please. Hayaan mong makakain sa lolo ng maayos. Awat ni Richmond. So nagkuran para ng kakampi ang malanding yan. Sa bagay, pagsasawaan mo rin naman yan. Sa mga tauhan ko rin ang makikinabang sa kanya. Muling ibinagsak ni Audrey ang pinto, pasarado. Nasusuka siya. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ilang araw na akong ganito. Baka inaatake ako ng hyperacidity, sagot niya. Ngunit parang hindi kumbinsido ang lalaki sa sinabi niya. Nakatingin lamang to sa kanya. Sana mapatawad mo ko. Hindi dapat kita ginawa na masama. Hindi ko kasi alam ang gagawin kay Lolo, kaya't ikaw ang naisipan kong dalhin dito. Pero mahal talaga kita. Sabi nito sa kanya at saka sinubsob ang mukha sa kamay nito. Napakatanga ko, Dahlia. Di na siya nagsalita. Pinatapos niya na pakainin si Lolo Harry, sa kanya kinain ang tira nito. Iihi, sabi ng matanda. Ako na, Dahlia. Sinamahan ito sa banyang matanda. Kailangan ko siyang dalhin kay Audrey, baka tatawag siya kina Harry. Hinawakan niya to sa mga braso bago lumabas. Salamat. Huwag ka magpasalamat sa akin. May kasalanan din ako dito.
Ginitian siya ng lalaki at saka nilak nito ang pinto ng kwartong kinalalagyan niya. Hoy Richmond! Tawag ni Audrey sa lalaki. Anong kalokohan ang ginagawa mo, ha? Papatayin ko na yung Dahlia na yan. Alam mo namang kating-kating ng kamay ko para sakalin siya. Gusto mo para patas, one-on-one kayo? Tanong ni Richmond sa kanya. Napatda si Audrey sa sinabi nito. Wala siyang panama sa babaeng yon dahil black belter yon sa karate. Bakit one-on-one? Ang yabang mo kasi, akala mo naman kung makapagsabi ka dyan, kayang-kaya mo yung tao? Gusto mo, patayin ko siya ngayon din? Masama ng tingin niya rito. Subukan mo lang. Inawakan ni Richmond ang panga niya. Huwag na huwag mong kakantiin ni dulo ng buhok ni Dahlia. Kung ayaw mong mamatay kayo ng tatay mong kasiping mo gabi-gabi. Nagulantang siya sa sinabi ni Richmond. Paano mo nalaman? Ang lakas mong humalinghing. Hindi ka ba nadidiri na ginagang ka ng tropa ng tatay mo? 4 silang pinapaligaya mo na sabay-sabay. Napakagaling mo, Audrey. Saka siya iniwan ng lalaki. Naalala niya nag-inuman sila kagabi at nang malasing ang mga to, inaya siya ng sex ng ganyang pinagbigyan. Ang matatandang kasama niya daig pa ang mga kabataan na hayok sa laman. Pinaligayan niya mga to at napaligay naman siya ng mga tanders na yon. Di niya akalain na nahuli sila ni Richmond. Nang malaman niyang na-trace na sila ng mga polis, doon na sila nagpunta, sakay ng helicopter, kaya't walang nakahuli sa kanila. Alam niya ang lugar na yon dahil sinama siya ni Adrian doon. Joint property to ng dalawa. Naiinis siyang isipin na wala man lang siyang magawa upang malapitan at magulpe si Dahlia. Kapag umaalis si Richmond ng bahay, nilalak nito ang kwarto ng babae, tulad ngayon. Napakaswerte mo talaga, Dahlia. Kung bukas lang yan, ay pagapang din kitang hayop ka. Inis na inis niyang tinignan ang pinto ng kwarto kung saan naroon si Dahlia. Katabi niya si Lolo Harry, bagong paligo ang matanda. Araw-araw siyang nagdiligo at nagpapakain dito. Mukhang nagpalamig sina Audrey dahil isang linggo ng kasamang matanda doon. Nakadagdag pa sa pasanin niya ay ang kanyang hyperacidity na lagi nilang nagpapasuka sa kanya. Madalas pa siya na mahilo dahil wala nang nagiging naman ang kanyang tiyan. Kinalas na ni Richmond ang kanyang kadena sa paa, kaya nakakilos siya ng maayos. Bumukas ang pinto, si Richmond yun. Napansin niya ang paglunok nito dahil sa itsura niya. Wala siyang ibang naisuot kundi ang manipis na damit at panty lamang. Wala siyang suot na pangitaas na underwear. May dala tong plastic na may lamang inumin. Tumayo siya para lang salubungin to. Ano yung dala mo? Tanong niya. Napanunok ito. Pinagpawisan to ng butil-butil. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya. Ang init mo ah. Inakay siya nito paupo sa kutsyon na nasa sahig. May problema ka ba? Sorry, Dahlia. Shh! Alam kong hindi ito ang plano mo. Gumawa ka lang ng paraan para mailigtas si Lolo. Sagot niya. Hindi ko kasi alam kung paano sila pipigilan. Natatakot naman akong patay nila si Lolo. Harry, tsaka mahal talaga kita. Alam mo yan. Kinuha nito ang cellphone at pinakita sa kanya ang mga stolen shots niya mula sa malalayo. Bago ko pumuntang opisina, dinaraanan kita para masilayan at mabuo ang araw ko. Huwag na nating pag-usapan yan. Gusto kong magpasalamat dahil iniligtas mo si Lolo. Hindi na siya nasasaktan ni Audrey. Gusto niya na sana kayong itakas pero baka mahuli tayo kasi hindi na natin mapapatakbo si Lolo. Maghintay na lang tayo ng tamang pagkakataon. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi man tayo para sa isa't isa. May sunod na buhay pa naman, hindi ba? Oo, Dahlia. Hahanapin kita sa sunod kong buhay. Sagot nito. May binili pala ako para sa'yo. Inabot nito ang isang paper bag. Ano to? Binuklat niya yon. PT? Oo, ramdam ko kasi na parang buntis ka. Nagmamadali niyang sinuot ang damit at nagtungo sa banyo. Paglabas niya, namutla siya. 2 guhit. Kailangan niyo na makatakas dito? Determinadong sabi ni Richmond. Sinagot agad niya ang tawag ni Richmond. Galit na galit siya sa lalaki. Mahal. Tinig yon ng asawa niya. Mahal, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ni Richmond? Tanong niya kay Dahlia. Hindi. Si Lolo talaga ang gusto niyang tulungan. Kaya niya ako kinuha. Sabi nito. Kasama mo si Lolo? Tanong niya. Oo, mahal. Malaki na ang pinag-iba niya ngayon. Kumpara nung bago pa lang kami nakita, nabibihisan at papakain ko siya na maayos. Sana sinabi niya na, mahal, please.
Natatakot siyang patayin ni na Audrey si Lolo. Siya ang nagligtas kay Lolo kung tutuusin. Kasabwat siya ni na Audrey. Hindi. Pinangalagaan niya lang si Lolo. Malaki ang utang na loob natin sa kanya, Harvey. Huwag mo siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Dahil hindi mo alam ang sakripisyo niya, maprotektahan lang kami ni Lolo Harry. Nasaan kayo? Di na siya nakipagtalo pa dito. Bubuksan ko ng GPS ng phone niya. I-trace niyo na lang. Plano na kaming makatakas ngayon. Kasi mahal, umiyak si Dahlia. Kasi ano, nag-aalala niyang tanong. Basta mahal, i-locate niyo kami, please? Oo, ngayon din, sagot niya. Saglit lang mahal, may tao? Pinatay na nito ang tawag sa kanya. Sino yon anak? Tanong ng mommy niya. Si Dahlia, mommy. Kamusta na, nasan daw siya? Kasama niya raw si Lolo. Niligtas daw sila ni Richmond. Kailangan natin matrace ang location nila. Inopera niya ang GPS niya. Sinearch ang pangalan ni Richmond. Magdadalawang linggo na rin simula nang mawala ito. May bisita ka, Harvey, sabi ng tatay niya. Pumasok sa kabahayan si Arvin. Tumayo agad siya at niyakap ang kaibigan. Pare ko. Iyak siya ng iyak. Kasangga niya to, bata pa lang sila. Kaya nagsisisi siya na pinagbintangan niya ang kaibigan. Oh, tama na, baka may love ka pa sa akin eh. Biro nito sa kanya. Ang tagal mo kong tiniis, sabi niya dito. Loko, napunta ako sa opisina niyo. Nakiusap sa akin si Tito na tutulungan ko muna kayo. Aalis na nga sana ako papuntang France last week pa eh. Bayaran mo ng plane ticket ko, ha? Oo, kahit 5 na back and forth pa yan. Nakangiti niyang sabi dito. May update na ako kina Dahlia. Kaya ako nandito, tumawag si Richmond sa akin. Alam ko kasi yung lugar na yon, liblib masyado. Napakaswerte niyo pa rin, sabi ni Arvin. Bakit? Tanong niya. Handa siyang kalimutan ng pakikipagkaibigan sa namayapang si Adrian dahil sa pagmamahal niya sa asawa mo. Hindi niya lang daw maitakas dahil delikado si Lolo, baka maabutan? Sagot nito. Di rin niya magawang makapagsumbong agad kasi kawawa si Dahlia, baka patayin ni na Audrey. Tumawag siya sa'yo? Naguguluhan niyang tanong. Oo, kagabi lang. Kaya hindi tumatawag sa'yo, baka magpanik ka daw. Iniingatan niya si na Lolo ngayon. Ang hudyat daw na maaaring punta ng lugar niya ay ang tawag ni Dahlia. Tumawag na ba sa'yo? Katatawag niya lang, nagmamadali nga eh. Bigla siyang nabuhay ng loob. Anong plano na? Kausapin natin si Sir. Nagtipon-tipon sila sa salas at pinagplanuhan ng gagawin. May nagmamanman sa helicopter at may nag-aabang sa gate. Ang farm na yon malawak at malayo sa pinaka-main gate. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya. Subalit hindi na siya pumayag na sumama pa ang mga to dahil baka may mga nakapaligid na gagaw sa lugar at madamay pa. Pinangakuan na lang niya na iuuwi niya ang dalawa kahit na ano ang mangyari. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nag-uumapaw habang pinanonood sa cellphone lugar na kanilang patutunguhan. Lalo na ang iradyo sila ng helicopter na nakita na nila ang location ng guest house. Ang bili ni Richmond wag papasok sa gate para maiwasan ang aberya. Pinagdala sila nito ng medic dahil kailangan ni Lolo ng oxygen. Habang papalapit sila sa lugar, parang gusto nang mauna ng puso niya doon. Anong gagawin natin dyan? Tanong ni Dahlia kay Richmond. Ituturok natin to kay Lolo. Hindi siya hihinga ng 5 minuto, ilalabas ko siya. Mag-aabang si Harvey doon kaya't safe na si Lolo. Ikaw hindi kita maaaring isabay. Pasensya ka na ha. Kung kailangan kitang sampalin mamaya para lang maniwala sila na ayoko na sa'yo. Sabi nito sa kanya. Okay lang, kahit mamatay ako, mailabas mo lang si Lolo dito kahit wag mo na akong balikan? Nakangiti niyang sabi dito. Hindi maaari. Magiging magulang na kayo ni Harvey, alagaan mong anak ninyo. Maraming salamat at di mo ipagkakait sa akin ng bagay na gusto kong malasap sa taong pinakamamahal ko. Kung sakali man na hindi ako palarin, kalimutan mo ng lahat na nangyari sa atin. At kung palarin man ako, ibig sabihin lalaban pa rin ako. Hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ikaw ang pakakasalan ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi kita makakalimutan kahit kailan. Katawan ko lang ang pwede kong ibayad sa iyo. Inawakan niya to sa braso. Kung di siguro kami naging okay ng asawa ko, baka ikaw ang nakatuluyan ko. Ngumiti ng mapait si Richmond. Saka tinawagan si Arvin at sinabing mag-abang na. Sinasaksakan nito si Lolo Harry ng gamot na magpapatigil ng tibok ng puso nito sa maiksing minuto. Umiyak ka na, utos sa kanya ni Richmond. Dahil na rin siguro sa kanyang pinagdaanan na iyak talaga siya.
Mukha talagang patay na si Lolo Harry. Ang mga yabag na dumating ay sina Audrey. Ako nang bahala sa matandang to. Inatake yata to eh, sabi ni Richmond. Saan niyo dadalhin si Lolo? Nag-umpisa na siyang umarte. Walang hiya ka. Umalis ka dyan. Sinampal siya ni Richmond. Malakas yon na nagsanhi ng pagdurugo ng kanyang labi. Anong akala mo? May kakampi ka na? Inismid ni Audrey. Bubuhatin ko na to't nang maitapon na sa bangin. Saka binuhat nito si Lolo Harry. Ipapain ko na ang babaeng to sa kanila? Paniwalang paniwala mga to sa kanilang arte. Huwag muna. Di pa ako nakakascore dyan eh. Ako muna. Bago na lang natin patin, saka na lang pasampayin yung mga kasama mo. Sagot ni Richmond. Sige na nga. Napakaswerte mo talagang nilalang, Dahlia. Naglabasan ng mga to. Kinindatan siya ni Richmond bago tuloy ang sinaradong pinto. Nakita na ni Harvey ang papalapit na sasakyan. Malamang si Richmond yon. Medic, get ready. Binabaagan nila ang stretcher. Ang bilis ng takbo nito na halos sa harapan na nila magpreno. Tumalan ito sa driver's seat at nagmamadaling pumunta sa likod ng pick-up. Dito ko siya nilagay para mabilis. 4 na minuto simula nung saksakin namin siya ng gamot, sabi nito. Agad inasikaso ng mga medic ang lolo niya. Dadaling na namin sa ospital si Lolo Harvey. Paalam ni Arvin. Mag-iingat kayo. Salamat pare. Paalam niya kay Arvin. Bahala ka na kay Lolo. Pag-alis ni Arvin, agad niyang binalingan si Richmond. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa iyo o ano. Huwag ka muna magpasalamat, wala pa si Dahlia. Awat ito sa kanya. Bakit mo kinuha si Dahlia? Tanong niya. Tumawag sa akin si Audrey at nalocate niyo na sila. Papatay na raw nila si Lolo. Kaya inoffer kong bahay namin dito. Nakita kong kanunos-nunos na kalagayan ng matanda. Hindi ako po pwedeng magsabi kahit kanino dahil pag nalaman ni na Audrey, baka patay nilang lolo mo. Hirap ding isipin na ganito ang ginawa ko kay Dahlia. Alam mo naman kung gaano ko kagusto ang asawa mo. Lumapit to sa mga pulis. Nasaan na yung mga pagkain may pampatulog? Iniabot ito ng pulis sa lalaki. Salamat. Sasama ako, sabi niya rito. Naluloko ka na ba? Anong sasabihin ko sa kanila? Nakita kita sa daan? Ipapahamak mo ang asawa mo, makasarili ka talaga. Anong sinabi mo? Kinuwelyuhan niya ang lalaki na hindi man lang natitinag sa ginagawa niya. Makasarili ka. Kaswal na sagot nito sa kanya. Inawat na siya ng mga nararoon. Bawiin mo ang sinabi mong animal ka. Ililigtas ko ang asawa ko. Sigaw niya rito. Sige, magwala ka lang para malaman nilang dito kayo. Sumigaw ka pa, pakilakasan. Natigilan siya sa ginagawa. Kumalma siya. Mukha nga siyang makasarili sa ginagawa niya. Di niya na naisip ang asawang maaaring mapahamak dahil sa kanya. Yan, kung ganyan ba naman. May sasabihin pa ako sa'yo, wika ni Richmond. Ano yun? Nakakunot ang noon niyang tanong dito. Congrats. Congrats? Gago ka ba? Anong congrats na nangyari sa buhay namin ha? Magiging tatay ka na. Kaya minadali namin ang pagtakas dahil nalaman namin kahapon na buntis ang asawa mo. Buntis siya? Di siya makapaniwala sa narinig. Tinalikuran na siya ni Richmond. Tinawag na to. Bakit? Iligtas mo ang asawa at anak ko. Salamat. Lumuluha niyang sabi. Laro na siyang kinabahan dito. Hindi mo kailangan sabihin yan. Gagawin ko yan para kay Dahlia. Bumalik na to kung saan to nanggaling na tanging tanaw na lang ang ambag niyang gawin para sa asawa. Naitapon mo bang matanda? Narinig niya ang boses ni Audrey sa labas. Oo. Tsaka huwag kayong maglalabas. Maraming umaaligid na sundalo. Baka mamaya mahuli pa tayo. Boses yon ni Richmond. Pagsawaan mo ng babaeng yan, takam na sila daddy sa kanya eh. Bakit? Nagsawa na ba sila sa'yo? Siyempre hindi. Gusto rin nila na bagong putahe. Kumain muna kayo doon habang nagpapakasarap pa ako dito. Binuksan ng lalaki ang pinto. Nagkunwari siyang natatakot sa gilid. Napansin niya pa ang pangisi ni Audrey. Enjoy your meal. Sabi pa nito sabay talikod. Nilock ni Richmond ang pinto. Gusto sanang sumama ng asawa mo. Hindi lang ako pumayag. Si Lolo dinala ni Arvin sa ospital. Maraming salamat sa iyo, Richmond. Mapapanatag ako na kahit mawala ako iligtas si Lolo. Sorry. Inawakan nito ang labi niya. Napalakas ata. Okay lang, ganap na ganap nga tayo eh. Sisilipin ko lang sila. Tumanaw to saglit sa pinto. Nagkakagulo na sila doon. Mamaya, makakatulog na ang mga yan. Salamat talaga. Niyakap niyang lalaki.
Sinabi ko na nga pala sa asawa mong buntis ka, para naman wag na siyang magpumilit sumama dito. Tuwang-tuwa siya eh. Ite-text ko na lang pumunta dito after 20 minutes. Nakikiramdam lang sila sa labas. Hinihintay ang mabagal na pag-usad ng oras. Pagsilip nila, tulog na ang mga to. Nagmamadali silang lumabas. May kulang na isa, si Audrey. San kayo pupunta? Sigaw nito. Dahlia, takbo! Utos ni Richmond sa kanya. Hayop ka talagang traidor ka. Galit na galit ang boses ni Audrey. Richmond! Nagtatakbo sila ni Richmond. Nagpapaputok ng baril si Audrey. Pinapaulanan siya ng balang buong bahay kahit tinatamaan ng mga kasama nito. Bilis, Dahlia! Hinatak siya ni Richmond sa braso. Papatayin kita, Dahlia! Tinutok nito ang baril sa kanya. Nahintakutan siya dito ngunit iniharang ni Richmond ang katawan nito sa kanya. 2 putok ang sinalo nito. Oh my God, Richmond! Hahawakan niya sana to. Tumakbo ka na. Dali! Taboy nito sa kanya bago tuluyang bumagsak. Richmond! Napaiyak siya. Ayaw niyang iwan ang lalaki ngunit kailangan niya makalabas para di masayang ang effort ng lalaki sa kanya. Bang! Daplis sa paa niya ang bala ng baril na labis niyang kinabigla. Napilitan siyang tumigil. Ano, Dahlia? Akala mo ba hindi kita mapapatay? Yung pera? Gusto lang ng daddy ko yun. Ang gusto ko, mamatay ka na. Wala na talaga sa katinoan ang babaeng to. Audrey, makinig ka. Huwag kang magpadala sa galit. Saka siya unti-unting humarap. Nabigla pa siya na makitang isang di pa lang ang layo nito sa kanya. Tigilan mo ko ng ganyan mo, Dahlia. Luhod! Sigaw nito sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod. Walang hiya ka talaga. Wala na talagang natira sa akin ang dahil sa'yo. Para kang mommy ko, nakakainis. Kaya dapat sa'yo, pinapatay na lang din. Pinatay mo ang mommy mo? Di siya makapaniwala sa sinabi nito. Ang kulit eh, pero hindi ko yun sinasadya. Masayang sagot nito. Pero ikaw, sasadyain kong patayin ka. Inagaw mo ang lahat sa akin, Dahlia. Pati pangarap kong magbuhay rin na kinuha mo. Kasabot mo pa ang matandang mapanghi na yon. Saka ito umiyak. Ngayon wala na rin pati daddy ko. Binaril ko na rin siya. May relasyon kayo ng daddy mo? Talagang nandidiri siya sa revelasyon nito. Bakit? Hindi ka ba nanonood ng Family Stroke? Ang ganda nun, kapatiran pa. Si Adrian, siya ang unang lalaking minahal ko. Yung kapatid mo? Lalo pa siyang naguluhan dito. Huwag mo kong kwentuhin, magdasal ka na. Saka nito tinutok ang baril sa ulo niya. Bahala na, sabi niya. Ano? Napakunot ang noo ni Audrey. Bahala na. Sa kanya pinalo pataas ang kamay nito sabay suntok. Natumba ang babae at nahulog ang baril. Nagmamadali siyang tumakbo papalayo. Hayop ka? Sunod-sunod na putok ang narinig niya. Akala niya patay na siya. Paglingon niya kay Audrey, umaagos ang dugo sa katawan nito bago tuluyang nabuwal. Pinagbabaril pala to ng mga pulis. Mahal! Sigaw ni Harvey sa kanya. Mahal! Tumatakbo siyang lumapit dito. Kamusta ka na? May masakit ba sa'yo? Ang baby natin. Niyakap siyang mahigpit ng asawa. Patay lahat ng nasa loob, sir. Sabi ng mga pulis na pumasok sa kabahayan. Wala na sa Richmond, mahal? Umiiyak niyang sabi. Iniligtas niya ako hanggang sa huling pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa kanya at hindi kanya iniwan, mahal. Habang buhay ko siyang pasasalamatan. Epilogue. Mommy, iiwan lang namin kayo dito ha, may kakausapin lang kami. Paalam ni Rochelle sa kanya. Sige anak, papanoorin ko lang ang sunset. Sagot niya sa kanyang panganay. Pinapanood din niya ang pagtatakbuhan ng kanyang mga apo. Parang kailan lang wala na silang pinag-usapan simula nang matapos ang insidenteng yun sa kanila. Ay na rin namang pag-usapan ni Harvey ang bagay na yon, kaya nanatiling saradong libro ang pahinang yon ng kanilang buhay. Nagkaanak sila ng 5. Si Rochelle na may asawa na at 3 anak. Si Hannah na isang madre. Si Daisy, doktor, may asawa at anak na rin. Ang kanilang panganay na lalaking si Hans Dale na isang negosyante at ang pari niyang anak na si Ezekiel. Masaya siya sa naging takbo ng buhay nila. Malalim yatang iniisip ng mahal ko. Isang tinig ang pumukaw ng kanyang atensyon. Mahal ko. Niyakap na mahigpit ni Rafael ang asawa. Magkatabi nilang tinignan ang paglubog ng araw at magkasama nilang aabangan ang muling pagsilay nito. Tulad ng nangyari at naganap sa kanila, ang bawat sakit may kapalit na kaligayahan. Kasamang kanilang mga anak at mga apo, magkahawa kamay silang naglakad patungo sa kanilang mga mahal sa buhay.
Dito na po nagtatapos ang napakagandang kwento ng pag-ibig ni na Rafael at Atalia. Sana po'y nakapagbigay ako ng aliw, inspirasyon at aral. Hindi masamang magmahal, gamitin lang to sa tama at huwag maging sakim. Muli po, mula kay Ramea TV, lubos po ako nagpapasalamat. Palagi pong mag-iingat ang lahat.